Hello guys, welcome back sa ating channel. So ito yung I-beam natin, no? So mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung sistema natin sa pag montar ang ating mga I-beam. So ito yung mga pedestal natin. So ganito kalaki yung ano natin, yung butas sa ating ring, no? May apat na 16 mm. So ito yung lateral tires natin. Yung ginawa ko 55 cm dito sa ibaba, saka yung kalahati 10 cm, no? So ang gawin natin, ay pakita ko muna sa inyo yung lateral, yung mapping natin. So tapos na lahat yung ano natin, yung pang pedestal natin ng mga vertical. So ito na lahat yung mga poste, kompleto na. So ito yung matting natin, 16 mm, 16 pieces ng 16 mm, yung mga individual natin na haligi. So yun, kompleto na yun. Saka yung special natin na matting, combined potting to, kasi yung dalawang haligi halos magkadikit. So ang ginawa ko, na-combine potting tayo. So ito yun, yung special natin na potting na matting. So ito yon, tapos na yung mga I-beam. So ito yung gagawin natin, explain ko sa inyo. Ang rekomendasyon, buhusan muna to, no? Saka mayroong ilagay dito na bolt, no? Yung 12 inches na bolt. So ang gagawin sa I-beam, yung gawin nating haligi, buhusan to, mayroong apat na isa, dalawa, tatlo, apat, mayroong bolt dito. Saka matapos lagyan ng plate, yung plate doon mo ikakabit yung I-beam. I-weld mo yung I-beam doon sa plate, saka butasan mo yung plate, saka lagyan mo ng nut. Pero ang gagawin ko dito, instead ganyan yung gagawin ko, ang gagawin ko, yung buong I-beam, yung buong I-beam, bali, ipapasok ko dito, hanggang doon sa bottom. I-weld ko doon sa matting, yung 16 mm na matting, no? Yung tag 16 mm, yung 16 pieces. So doon ko talaga ilagay ko yung I-beam doon sa bottom talaga. Hindi ko muna buhusan, ano ko muna, i-secure ko muna yung matting, saka yung para sa pedestal natin. So doon ko talaga i-weld. Saka lagyan ko dito ng mga braces, i-weld ko doon yung I-beam natin. So parang tingin ko mas matibay yun kung para dito lang sa itaas, no? Kasi parang okay naman siguro yun, kasi may structural engineer, alam nila kung anong ginagawa nila. Pero para sa akin, gusto kong makapanigurado, yung hindi mamabadod yung ano ko, yung isip ko na habang natutulog baka merong mangyari ganyan. Pero ganyan naman talaga yung ginagawa, lagyan ng plate. Kasi meron akong ginagawang resort dati, ngayon ang ginagawa ko, pero hanggang ngayon may ilang taon na wala naman nangyari. Pero sa ngayon gusto ko talagang mas sigurado pa, no? Sa tingin ko mas sigurado pa to, kasi ilagay ko doon sa ibaba, no? I-weld ko doon, dito yung matting, dito yung beam, no? Lagyan ko ng mga braces dito, saka isabay ko ng buhos yung matting at saka dito, kasi 40 cm yung ano natin, kapal yung buhos ng potting natin. So pag binuhusan ko yan, kasama na yung I-beam, no? Tapos ng buhos, saka ko na pupormahan yung pedestal natin para buhusan natin dito, no? So yun ang gagawin ko. So papakita ko lang sa inyo yung update na video natin kung paano gagawin yung nasa
isip ko na ilagay ko yung beam. Kaya malaki to kasi sinigurado ko na papasok yung beam dito. Yung lalamunin yung beam dito sa loob, no? Pasok ko. Tsaka ko lagyan ko ng mga brace. So i-secure ko muna to bago yung I-beam ipasok natin. Kailangan hindi talaga tawag doon. Hindi talaga talagang fix talaga yung ano natin. Marami tayong brace kaya ang ginagawa ko 2x3 yung mga kahoy na in-order ko para yun, kita mo yung kahoy na in-order ko para matibay, no? So ito, papakita ko sa inyo yung update natin na sana ngayong Thursday matuloy yung pagkabit natin sa ating poste, no? Kasama na yung I-beam dyan. So ngayon, ito muna yung ginagawa nila, no? Hukay-hukay muna sa ating sukalo at saka sa poste natin.